Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Batangas ay naninirahan si Mateo, isang simpleng magsasaka na kilala rin bilang isang sabungero. Hindi siya kabilang sa mayayaman. Ang kanyang bahay ay yari lamang sa kahoy at yero, at ang kanyang kabuhayan ay nakasalalay sa maliit na bukirin na minana pa niya sa kanyang ama. May asawa siyang si Elena at isang anak na lalaki na nagngangalang Daniel. Masaya sana ang kanilang buhay, ngunit dumating ang panahon na sunod-sunod ang kanilang naging problema. Tinamaan ng matinding bagyo ang kanilang taniman. Nasira ang karamihan sa kanilang pananim at halos wala silang naani sa buong taon. Dahil dito, napilitan si Mateo na mangutang upang maipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo lamang lumalaki ang kanyang utang. Dumating pa sa puntong nagkasakit si Elena at kinailangan ng mamahaling gamot. Tuwing gabi ay hindi makatulog si Mateo. Madalas siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang nakatingin sa malayong kabundukan. Hanggang kailan kaya tayo maghihirap? Bulong niya sa sarili. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan upang mangahoy, may napansin siyang kakaibang bagay sa ilalim ng isang matandang puno. Isang sisiw. Nag-iisa itong nanginginig sa malamig na lupa. Mukhang iniwan ng inahing manok o maaaring naligaw mula sa isang malayong lugar. Maingat itong pinulot ni Mateo. Kaawa-awa ka naman, sabi niya. Dinala niya ang sisiw sa kanilang bahay. Nang makita ito ni Daniel ay agad siyang natuwa. Itay, aalagaan natin siya? Ngumiti si Mateo. Oo naman. Mula noon ay naging bahagi ng kanilang pamilya ang maliit na sisiw. Pinangalanan ito ni Daniel na Kidlat. Hindi alam ni Mateo kung bakit iyon ang naisip na pangalan ng kanyang anak. Ngunit habang lumalaki ang sisiw, ay tila bumabagay rito ang pangalan. Mas mabilis itong tumakbo kaysa sa ibang manok. Mas matapang din ito. Kahit maliit pa lamang ay hindi ito nagpapaapi sa ibang alagang manok sa paligid. Lumipas ang mga buwan. Ang dating maliit na sisiw ay naging isang magandang tandang. Makintab ang balahibo nito. Matikas ang tindig, matalas ang mga mata, maraming kapitbahay ang humahanga rito. Isang araw ay dumalaw sa kanilang bahay ang matandang si Mang Isko, isang kilalang tagapag-alaga ng mga panabong na manok noon. Pinagmasdan niya si Kidlat ng matagal. Tahimik lamang siya sa simula. Pagkatapos ay tumingin kay Mateo. Saan mo nakuha ang tandang na ito? Nakita ko lang sa kagubatan noong sisiw pa. Napakunot noo si Mang Isko. Lumapit siya sa manok at maingat na hinawakan ito. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi pangkaraniwan ang manok na ito. Paano mo nasabi? Marami na akong nakitang panabong sa buong buhay ko. Pero bihira ang may ganitong katawan, ganitong mga mata, at ganitong kilos. Nagkatinginan sina Mateo at Elena. Hindi nila alam kung maniniwala sila. Ngunit nagpatuloy si Mang Isko. Kapag inensayo mo ito ng tama, maaaring maging alamat ang manok na ito. Napailing si Mateo. Hindi ko yata kaya. Wala akong pera para sa mamahaling pag-aalaga. Ngunit tumawa lamang ang matanda.
Hindi lahat ng magagaling na manok ay galing sa mayaman. Minsan ang pinakamahuhusay ay nanggagaling sa simpleng tao. Mula noon ay mas pinagbutihan ni Mateo ang pag-aalaga kay Kidlat. Tuwing madaling araw ay isinasama niya ito sa pagtakbo. Pinapakain niya ito ng masustansyang pagkain hanggat kaya ng kanilang maliit na budget. Araw-araw ay napapansin niyang lalo itong lumalakas. Lalo itong bumibilis at higit sa lahat, lalo itong tumitibay. Makalipas ang ilang buwan ay dumating ang isang maliit na sabong sa Karatig Baryo. Hindi iyon malaking laban, kaunti lamang ang manonood. Ngunit para kay Mateo, isa iyong pagkakataon upang makita ang tunay na kakayahan ni Kidlat. Kinabahan siya nang isakay niya ang manok sa maliit na kulungan. Habang papunta sila sa sabungan, ay paulit-ulit siyang nagdarasal. Pagdating nila roon, ay agad silang napansin ng ibang sabungero. May ilan pang nagtawanan. Sino ba iyang bagong dating? Mukhang magsasaka lang. Tingnan natin kung gaano katibay ang manok niya. Narinig iyon ni Mateo ngunit hindi siya sumagot. Tahimik lamang siyang tumingin kay Kidlat. Para bang naiintindihan ng tandang ang nangyayari. Nang magsimula ang laban ay lalong lumakas ang kaba ni Mateo. Ang kalaban ni Kidlat ay isang kilalang panabong sa lugar. Malaki ito, matipuno, at marami nang naipanalo. Nang pakawala ng 2 manok ay agad na nagsigawan ang mga tao. Lahat ay nakatingin sa gitna ng ulutan. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Mateo ang kakaibang anyo ni Kidlat. Hindi ito umatras. Hindi ito natakot, bagkus ay agad itong sumugod. Mabilis, eksakto, at matindi. Nagulat ang lahat. Pati ang kalabang manok ay tila hindi nakasabay sa bilis nito. Lumipas lamang ang ilang sandali at natapos ang laban. Nanalo si Kidlat. Natahimik ang buong sabungan. Pagkatapos ay sumabog ang palakpakan. Hindi makapaniwala si Mateo. Parang panaginip ang lahat. Lumapit sa kanya ang ilang sabungero. Binabati siya. Pinupuri ang kanyang alaga. Ngunit higit sa lahat, marami ang gustong bumili kay Kidlat. May nag-alok ng malaking halaga. May nag-alok pa ng halagang hindi pa kailanman nahawakan ni Mateo sa buong buhay niya. Ngunit umiling siya. Hindi ko siya ibebenta. Umuwi siyang may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi niya alam kung hanggang saan mararating ni Kidlat. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagbabagong maidudulot nito sa kanilang buhay. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang simpleng tandang na minsang natagpuan sa ilalim ng isang puno sa kagubatan ay nagsisimula ng magbukas ng bagong kapalaran para sa isang sabungerong halos mawalan na ng pag-asa. Matapos ang unang panalo ni Kidlat, mabilis na kumalat ang balita sa mga Karatig Baryo. Ang simpleng tandang na pag-aari ng isang mahirap na magsasaka ay naging usap-usapan sa mga sabunghero. Marami ang nagtataka kung saan nanggaling ang manok na iyon at bakit ganoon kabilis at katapang lumaban. Sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod ang pagdating ng mga taong gustong makita si Kidlat. May mga sabunghero na nagmumula pa sa malalayong bayan upang masilayan lamang ang sikat na tandang.
Ang iba naman ay seryosong gustong bilhin ito. Isang umaga, habang naglilinis si Mateo ng kulungan, dumating ang isang mamahaling sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Napatingin ang mga kapitbahay, bihirang may ganoong sasakyan sa kanilang baryo. Bumaba rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo at sapatos. Kasama nito ang 2 tauhan. Lumapit ang lalaki kay Mateo. Ikaw ba si Mateo? Opo. Ako si Don Ernesto. Kilala ang pangalang iyon sa mundo ng sabong. Isa siya sa pinakamayaman at pinakamatagumpay na sabongero sa lalawigan. Napayuko ng bahagya si Mateo bilang paggalang. Naparito ako dahil sa manok mo. Napatingin si Mateo kay Kidlat na noon ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kulungan. Pinagmasdan ito ni Don Ernesto. Kitang-kita sa kanyang mukha ang paghanga. Magkano ang gusto mo? Nagulat si Mateo. Hindi ko po balak ibenta. Ngumiti si Don Ernesto. Pag-isipan mong mabuti. Nagbanggit siya ng halaga. Halagang sapat upang mabayaran ang lahat ng utang ni Mateo at makapagpatayo pa ng bagong bahay. Napatingin si Elena sa kanyang asawa. Alam niyang malaking tulong iyon sa kanilang pamilya. Ngunit hindi agad sumagot si Mateo. Tumingin siya kay Kidlat. Mula nang mapulot niya ito sa kagubatan, ay naging bahagi na ito ng kanilang buhay. Hindi lamang ito isang manok para sa kanila. Isa itong simbolo ng pag-asa. Pasensyosong naghintay si Don Ernesto. Pagkaraan ng ilang sandali, ay umiling si Mateo. Pasensya na po, hindi ko siya maibebenta. Bahagyang nagulat ang mayamang sabongero. Bihira siyang tanggihan, ngunit sa halip na magalit ay ngumiti lamang siya. Kung ganoon aalagaan mong mabuti ang manok na iyan. Pagkatapos ay umalis siya. Nang mawala ang sasakyan, ay napabuntong hininga si Elena. Sigurado ka ba sa naging desisyon mo? Tumango si Mateo. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko hindi pa tapos ang misyon ni Kidlat sa buhay natin. Hindi na nagsalita si Elena. Nakita niya ang katatagan sa mga mata ng kanyang asawa. Lumipas ang ilang linggo. Sunod-sunod ang sinalihang laban ni Kidlat. At sa bawat laban ay lalo nitong pinapatunayan ang kanyang husay. 1, 2, 3, 4, lahat ay panalo. Sa bawat tagumpay ay dumarami ang humahanga rito. Ngunit kasabay ng pagsikat ay dumarami rin ang naiinggit. Isa sa mga ito ay si Ramil. Isa rin siyang sabongero sa lugar. Mayaman ang kanyang pamilya at matagal nang kilala ang kanilang pangalan sa sabungan. Hindi niya matanggap na isang simpleng magsasaka lamang ang biglang sumikat. Isang hapon ay nakaupo siya sa isang tindahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakakainis na manok na yan. Ano ba ang problema mo kay Kidlat? Tanong ng isa. Dati tayo ang pinapansin sa sabungan. Ngayon lahat siya na lang ang pinag-uusapan. Tahimik ang kanyang mga kasama. Alam nilang lumalaki na ang galit ni Ramil. Samantala, hindi alam ni Mateo ang mga nangyayaring iyon. Abala siya sa paghahanda kay Kidlat para sa isang mas malaking laban. Ang laban na iyon ay gaganapin sa sentrong bayan. Doon nagtitipon ang pinakamagagaling na panabong sa buong lalawigan.
Marami ang nagsabi na iyon na ang tunay na pagsubok para kay Kidlat. Nang dumating ang araw ng laban ay napuno ng tao ang sabungan. Siksikan ang mga manonood. Malakas ang sigawan. Punong-puno ng tensyon ang paligid. Habang hawak ni Mateo ang kulungan ni Kidlat ay ramdam niya ang kaba. Hindi na ito tulad ng mga naunang laban. Mas mabigat ang nakataya. Mas malalakas ang kalaban. Lumapit sa kanya si Mang Isko. Natatakot ka ba? Bahagyang ngumiti si Mateo. Kaunti. Tumawa ang matanda. Normal lang iyan. Tumingin siya kay Kidlat. Pero tingnan mo ang manok mo. Sinilip ni Mateo ang kanyang alaga. Tahimik lamang ito. Matatag. Parang walang anumang kinatatakutan. At doon bahagyang nabawasan ang kanyang kaba. Maya-maya ay tinawag na ang kanilang laban. Lumakas ang sigawan ng mga tao. Marami ang gustong makita kung hanggang saan ang kakayahan ng sikat na tandang. Nang mailabas ang kalaban, ay napasinghap ang ilan. Isa itong malaking panabong na kilala sa buong lalawigan. Halos doble ang karanasan nito kumpara kay Kidlat. Marami ang naniwalang doon na matatapos ang winning streak ng tandang ni Mateo. Nagsimula ang laban. Sa unang bugso pa lamang ay agresibo ang kalaban. Mabilis itong umatake, ngunit mas mabilis si Kidlat. Parang kidlat nga kung gumalaw. Iwas, atake, iwas, atake, paulit-ulit. Hindi makasabay ang kalaban. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga tao. Mula sa pagdududa ay naging paghanga. Tumayo ang ilan sa kanilang mga upuan. May mga sumisigaw na ng pangalan ni Kidlat. Habang tumatagal ang laban ay lalong lumalamang ang tandang ni Mateo. Hanggang sa dumating ang sandaling nagbigay ito ng isang eksaktong atake. Napaatras ang kalaban. Natahimik ang buong sabungan. Ilang segundo pa ang lumipas at tuluyan nang natapos ang laban. Panalo si Kidlat. Nagtilian ang mga tao. Nagpalakpakan. May ilan pang tumayo upang magbigay pugay. Hindi makapaniwala si Mateo. Napaluhod siya sa lupa, pumikit, at tahimik na nagpasalamat. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Naalala niya ang mga gabing gutom sila, ang mga araw na wala silang maani. Ang mga panahong halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngayon ay unti-unti nang nagbabago ang kanilang kapalaran. Ngunit habang masayang ipinagdiriwang ng lahat ang tagumpay ni Kidlat, may isang taong nakamasid mula sa malayo, si Ramil. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Puno ng galit ang kanyang mga mata. At sa kanyang isip ay nagsisimula ng mabuo ang isang plano. Plano na maaaring magbago sa kapalaran ni Kidlat at ng sabongherong nagtiwala rito. Matapos ang malaking tagumpay ni Kidlat sa sentrong bayan, lalo pang sumikat ang pangalan ni Mateo. Ang dating simpleng magsasaka na halos walang makain ay isa na ngayon sa mga pinakakilalang sabongero sa kanilang lalawigan. Dumarami ang kanyang mga kaibigan. Dumarami rin ang mga taong humahanga sa kanya. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga humahanga ay ang pagdami rin ng mga naiinggit. Isa na rito si Ramil. Hindi niya matanggap na isang ordinaryong magsasaka lamang ang nakakuha ng atensyon ng buong mundo ng sabong. Sa loob ng maraming taon ay siya ang sentro ng pansin.
Siya ang kinatatakutan ng maraming sabongero. Ngunit ngayon ay tila natabunan na siya ng pangalan ni Kidlat. Isang gabi, habang nakaupo si Ramil sa loob ng kanyang malaking bahay, tahimik lamang siyang nakatitig sa isang baso ng kape. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Mukhang mabigat ang iniisip mo. Umiling si Ramil. Hindi mabigat, nakakainis. Tungkol kay Kidlat? Tumango siya. Habang tumatagal ay lalo siyang sumisikat. Ano ang balak mo? Bahagyang ngumiti si Ramil. Ngunit hindi iyon ngiting puno ng saya. Isa iyong ngiting puno ng masamang balak. Kung hindi ko siya kayang talunin sa kasalukuyan, sisiguraduhin kong hindi siya makakarating sa susunod na laban. Napatingin ang tauhan. Hindi niya nagustuhan ang tono ng boses ni Ramil. Ngunit hindi na siya nagsalita. Samantala, sa bahay ni na Mateo ay masaya ang lahat. Nakapagbayad na sila ng ilang utang. Nakabili na rin sila ng gamot para kay Elena. Masigla na itong muli kumpara noong mga nakaraang buwan. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan ay ngumiti si Daniel. Itay, sikat na si Kidlat. Tumawa si Mateo. Huwag nating hayaan na sumobra ang tiwala natin sa sarili. Pero panalo naman siya palagi. Sa buhay, walang sigurado. Tumango ang bata. Iyon ang isa sa mga aral na madalas ituro ni Mateo sa kanyang anak. Pagkatapos nilang kumain, ay nagtungo si Mateo sa kulungan. Tulad ng nakagawian niya, kinamusta niya si Kidlat. Hinaplos niya ang balahibo nito. Tahimik lamang ang tandang, ngunit tila naiintindihan nito ang pagmamahal ng kanyang amo. Hindi alam ni Mateo na mula sa malayong bahagi ng kanilang bakuran ay may mga matang nakamasid. Makalipas ang ilang minuto ay umalis din ang taong iyon. Kinabukasan ay maagang nagising si Mateo. Agad siyang nagtungo sa kulungan. Ngunit pagdating niya roon ay bigla siyang natigilan. Bukas ang maliit na pinto ng kulungan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo papasok. Ngunit wala roon si Kidlat. Pakiramdam niya ay biglang huminto ang kanyang mundo. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng tandang. Ngunit walang sumasagot. Tumakbo siya sa paligid ng bakuran. Hinahanap ito sa bawat sulok. Lumabas din sina Elena at Daniel. Nang malaman nila ang nangyari, ay agad silang nag-alala. Nasaan si Kidlat? Tanong ni Daniel habang halos maiyak. Hinahanap ko. Nagsimula silang maghanap sa buong baryo. Humingi sila ng tulong sa mga kapitbahay. Maging si Mang Isko ay sumama rin sa paghahanap. Lumipas ang maghapon ngunit walang nakita. Habang papalubog ang araw ay nakaupo si Mateo sa ilalim ng isang puno. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Lumapit si Mang Isko. May kutob akong hindi basta naligaw ang manok. Napatingin si Mateo. Bakit mo nasabi? Matagal ko nang kilala ang mga panabong. Ang isang tulad ni Kidlat ay hindi basta-basta nawawala. Natahimik si Mateo. May kutob din siyang may masamang nangyari. Ngunit wala siyang ebidensya. Nang gabing iyon ay halos walang natulog sa kanilang bahay. Lalo na si Daniel. Paulit-ulit niyang iniisip ang kanilang alaga. Kinabukasan muling naghanap ang buong baryo.
hanggang sa isang magsasaka mula sa kabilang dulo ng kagubatan ang lumapit kay Mateo. May nakita akong tandang kahapon. Biglang tumayo si Mateo. Saan? Ituturo ko. Agad silang sumama. Mabilis silang naglakad patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. At doon nila nakita ang isang pamilyar na anyo, si Kidlat. Ngunit nang makita ito ni Mateo ay nanlumo siya. Mahina ang tandang, marumi ang balahibo, at may mga sugat ito sa katawan. Mabilis niya itong binuhat. Naghalo ang saya at lungkot sa kanyang puso. Masaya siyang natagpuan ito. Ngunit malinaw na may gumawa rito ng masama. Tahimik silang umuwi. Pagdating sa bahay ay agad nilang nilinis at ginamot si Kidlat. Sa mga sumunod na araw ay buong tiyagang inalagaan ni Mateo ang kanyang alaga. Hindi siya umalis sa tabi nito. Araw-araw ay sinisigurado niyang maayos ang kalagayan nito. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unting bumalik ang lakas ni Kidlat. Ngunit may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Mateo. Sino ang may kagagawan nito? At bakit? Lumipas ang ilang linggo. Isang araw ay may dumating na mensahe mula sa pinakamalaking sabungan sa rehiyon. Magkakaroon ng prestihiyosong torneo. Lalahok dito ang pinakamagagaling na panabong mula sa iba't ibang lalawigan. Malaki ang gantimpala. Ngunit higit sa lahat, ang mananalong manok ay kikilalaning pinakamahusay sa buong rehiyon. Nang mabasa iyon ni Mateo ay napatingin siya kay Kidlat. Tahimik lamang ang tandang habang naglalakad sa bakuran. Ngunit sa mga mata nito ay naroon pa rin ang parehong tapang. Ang parehong apoy. Ngumiti si Mateo. Kaya mo pa ba? Tumingin si Kidlat sa kanya. At sa kung anong dahilan, tila alam na nito ang susunod na hamon. Hindi alam ni Mateo na sa kabilang bayan ay nabalitaan na rin ni Ramil ang nalalapit na torneo. At sa pagkakataong ito ay determinado siyang tapusin ang pagsikat ni Kidlat. Anuman ang kailangan niyang gawin. Lumipas ang mga linggo at tuluyan nang nakabawi si Kidlat mula sa mga sugat na natamo nito. Mas naging maingat si Mateo sa pag-aalaga sa kanyang alaga. Pinatibay niya ang kulungan at tiniyak na walang sino man ang basta-bastang makakalapit dito. Hindi man niya alam kung sino ang nasa likod ng pagkawala ni Kidlat noon, sigurado siyang may taong gustong pabagsakin ang kanyang manok. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang siyang naging determinado. Nalalapit na ang pinakamalaking torneo sa buong rehiyon. Doon magsasama-sama ang mga kampyon mula sa iba't ibang lalawigan. Para sa maraming sabunghero, pangarap lamang ang makapasok sa ganoong paligsahan. Ngunit para kay Mateo at Kidlat, isa itong pagkakataong patunayan ang kanilang kakayahan. Isang umaga ay dumating si Mang Isko. May dala siyang maliit na supot ng espesyal na pagkain para sa mga panabong. Inipon ko pa ito noon, sabi niya. Para saan pa? Para kay Kidlat. Nagulat si Mateo. Hindi ko ito matatanggap. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Matanda na ako. Wala na akong panabong. Mas mabuting mapunta ito sa isang manok na may pagkakataong maging alamat. Napayuko si Mateo bilang pasasalamat. Malaki ang naging tulong ni Mang Isko sa kanila mula pa noong una.
Sa mga sumunod na araw ay mas pinagbuti nila ang paghahanda. Araw-araw ay may ensayo, araw-araw ay may disiplina, at araw-araw ay lumalakas si Kidlat. Nang dumating ang araw ng torneo, ay tila piyesta ang buong lugar. Libo-libong tao ang nagtipon. May mga sasakyan mula sa iba't ibang lalawigan. May mga kilalang sabongero. May mga negosyante. At mayroon ding mga mamamahayag na gustong masaksihan ang laban ng mga tanyag na panabong. Pagdating ni na Mateo ay marami agad ang nakakilala sa kanila. Siya na yon. Si Kidlat iyon. Iyan ang tandang na hindi pa natatalo. Naririnig ni Mateo ang mga bulungan ngunit nanatili siyang kalmado. Ayaw niyang magpadala sa kasikatan. Mas mahalaga ang laban. Sa kabilang bahagi ng arena ay naroon si Ramil, kasama ang kanyang pinakamalakas na panabong. Nang makita niya si Mateo ay ngumiti siya. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng hamon. Lumapit siya. Magandang umaga. Tumango si Mateo. Magandang umaga rin. Narinig kong sumali ka rin. Oo. Bahagyang tumawa si Ramil. Sana ay makarating ang manok mo hanggang sa huling laban. Napansin ni Mateo ang kakaibang tono ng kanyang pananalita, ngunit hindi na siya sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula na ang torneo. Isa-isang lumaban ang mga kalahok. Makikita agad na mataas ang antas ng kompetisyon. Ang bawat panabong ay mahusay. Ang bawat laban ay mahirap. Nang dumating ang unang laban ni Kidlat, ay agad na napuno ng sigawan ang arena. Maraming tao ang gustong makita ang sikat na tandang. Magsisimula na ang tunay nitong pagsubok. Inilabas ang kalaban. Isa itong kampyon mula sa kalapit na lalawigan. Malaki, mabilis, at kilala sa lakas ng pag-atake. Nagsimula ang laban. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay nakita ni Mateo na nahirapan si Kidlat. Hindi tulad ng mga nakaraan nitong laban. Pantay ang kanilang kakayahan. Nagpalitan sila ng mga galaw. Nagpalitan ng bilis at diskarte. Tahimik na pinagmamasdan ng mga tao ang bawat kilos. Walang gustong kumurap. Dahil bawat sandali ay mahalaga. Lumipas ang ilang minuto. At sa huli ay nakita ni Kidlat ang pagkakataon. Isang mabilis na galaw, isang eksaktong paglusob, at natapos ang laban. Panalo si Kidlat, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngunit napansin ni Mateo ang isang bagay. Pagod si Kidlat, mas pagod kaysa dati. Naisip niya na hindi magiging madali ang susunod na mga laban. At tama siya. Sa ikalawang laban ay mas mabigat ang kanilang nakaharap. Sa ikatlong laban ay mas mabangis pa. Ngunit sa bawat pagsubok ay nakalalampas si Kidlat. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil hindi siya sumusuko. Iyon ang katangiang pinakahinahangaan ni Mateo sa kanyang alaga. Habang tumatagal ang torneo ay isa-isa nang natatanggal ang mga kalahok. Hanggang sa 4 na lamang ang natitira. Kasama roon si Kidlat, kasama rin ang panabong ni Ramil. Nang makita ni Ramil ang listahan ng mga natitirang kalahok ay bahagya siyang ngumiti. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon. At nang matapos ang mga laban sa araw na iyon, ay inanunsyo ng mga tagapangasiwa ang susunod na schedule.
Sa semifinal ay maghaharap sina Kidlat at ang pinakamalakas na panabong ni Ramil. Agad na nag-ingay ang buong arena. Iyon ang laban na gustong makita ng lahat. Ang sikat na tandang ng mahirap na sabongero laban sa matagal ng kinatatakutang kampyon ni Ramil. Habang pauwi sina Mateo ay tahimik lamang siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito na marahil ang pinakamahirap na laban sa buhay ni Kidlat. Samantala, sa kabilang panig ng bayan ay nakaupo si Ramil sa loob ng kanyang silid. Nakatingin siya sa larawan ng kanyang panabong. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Sa wakas, para sa kanya, hindi lamang iyon laban ng mga manok, laban iyon ng dangal. Laban iyon ng pride, at handa siyang gawin ang lahat upang hindi siya matalo. Ngunit hindi niya alam na habang lumalalim ang kanyang galit at inggit, lalo namang tumitibay ang loob ni Mateo. At sa nalalapit na semifinal, isang malaking lihim ang unti-unti nang mabubunyag. Mula nang ipahayag na maghaharap sina Kidlat at ang pinakamalakas na panabong ni Ramil sa semifinal, iyon na lamang ang pinag-uusapan ng mga tao sa buong rehiyon. Sa mga palengke, sa mga tindahan, sa mga baryo. Iisang tanong lamang ang laman ng kanilang usapan. Sino ang mananalo? Ang tandang ng simpleng magsasaka o ang matagal ng kampyon ng mayamang sabongero? Samantala, sa bahay ni na Mateo ay tahimik ang lahat. Hindi siya nagpapadala sa mga usap-usapan. Alam niyang walang maitutulong ang papuri o paghanga kung hindi siya maghahanda ng mabuti. Tuwing madaling araw ay kasama niya si Kidlat sa pag-eehersisyo. Mas maingat na rin siya ngayon. Hindi niya nakakalimutan ang nangyari nang mawala si Kidlat noon. May kutob pa rin siyang may taong gustong sirain ang kanilang pangarap. Isang gabi, habang pinapakain niya ang kanyang alaga, lumapit si Daniel. Itay, mananalo kaya si Kidlat? Napangiti si Mateo. Walang nakaalam ng mangyayari bukas. Pero malakas siya. Oo, malakas siya. Pero kahit gaano kalakas, kailangan pa ring magsikap. Tumango ang bata. Habang pinagmamasdan nila si Kidlat, kapwa sila nagdarasal na maging maayos ang lahat. Dumating ang araw ng semifinal. Mas marami ang taong dumalo kaysa noong mga nakaraang laban. Punong-puno ang arena. May mga taong nanggaling pa sa malalayong lalawigan upang masaksihan ang pinakahihintay na sagupaan. Pagdating ni na Mateo ay agad silang sinalubong ng ingay ng mga tao. Maraming bumabati. Maraming nagpapalakas ng loob, ngunit nanatili siyang nakatuon sa kanyang layunin. Hindi nagtagal ay dumating din si Ramil, kasama ang kanyang tanyag na panabong na si Bagwis. Kilalang kilala si Bagwis sa mundo ng sabong. Marami na itong napanalunang torneo. Marami na rin itong napatumbang kampyon. Nang makita ng mga tao ang dalawang panabong, ay lalo pang tumaas ang pananabik. Para sa marami, ito na ang tunay na laban ng torneo. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang tawagin ang kanilang laban. Nang marinig ni Mateo ang pangalan ni Kidlat, ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ito ang pinakamahalagang laban sa kanilang buhay. Hinaplos niya ang balahibo ng kanyang alaga. Kahit ano ang mangyari, ipinagmamalaki kita. Tahimik lamang si Kidlat,
Ngunit matalim ang mga mata nito, parang handang-handa na sa anumang pagsubok. Pumasok sila sa arena. Biglang lumakas ang sigawan ng mga tao. Ang ilan ay sumisigaw ng pangalan ni Kidlat. Ang iba naman ay kay Bagwis. Punong-puno ng tensyon ng paligid. Nang ilabas ang dalawang panabong ay tila huminto ang oras. Walang gustong mawala sa kahit isang sandali. Nagsimula ang laban. Sa unang bugso pa lamang, ay nakita agad ng lahat ang husay ni Bagwis. Mabilis ito. Malakas. At sanay na sanay sa malalaking laban. Ngunit hindi rin nagpahuli si Kidlat. Ipinakita nito ang kanyang liksi at talas. Nagpalitan sila ng mga galaw. Nagpalitan ng atake. Palakas ng palakas ang sigawan ng mga tao. Lumipas ang ilang minuto. Pareho pa ring matatag ang dalawang panabong. Hindi makapaniwala ang mga manonood. Bihira sila makakita ng ganoong klaseng laban. Biglang nakakita ng pagkakataon si Bagwis. Mabilis itong sumugod. Napasinghap ang buong arena. Ngunit sa huling sandali ay nakaiwas si Kidlat. At agad na gumanti. Natahimik ang mga tao. Pagkatapos ay sumabog muli ang sigawan. Patuloy ang laban. Patuloy rin ang paghanga ng mga nanonood. Habang tumatagal ay unti-unting lumalabas ang pagod ng dalawang panabong. Ngunit walang gustong umatras. Walang gustong sumuko. Napansin ni Mateo na humihinga ng mabigat si Kidlat. Kinabahan siya. Sa kabilang panig ay ganoon din si Ramil. Alam niyang hindi magiging madali ang tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang pinakamahalagang bahagi ng laban. Parehong naghahanap ng pagkakataon ang dalawang panabong. Parehong naghihintay ng tamang sandali. At pagkatapos ay nangyari ito. Isang mabilis na galaw. Isang napakabilis na pag-atake. Halos hindi makita ng mga tao ang nangyari. Natahimik ang buong arena. Lahat ay nakatitig sa gitna. Ilang segundo ang lumipas na tila napakahaba. At pagkatapos ay nakita ng lahat ang resulta. Nakatayo si Kidlat, samantalang si Bagwis ay hindi na muling nakabangon. Umalingaw-ngaw ang buong arena. Nagpalakpakan ng mga tao, may mga sumigaw. May mga tumalon sa tuwa. Ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nanalo si Kidlat. Nakarating siya sa pinakahuling laban ng torneo. Napaluha si Mateo. Hindi niya napigilan ang sarili. Naalala niya ang mga panahong wala silang makain. Ang mga gabing puno ng pag-aalala. At ang araw na natagpuan niya ang isang maliit na sisiw sa kagubatan. Ngayon ay nasa harapan na nila ang pangarap. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, tahimik namang nakatayo si Ramil sa kabilang panig. Mahigpit ang kanyang kamao. Galit na galit siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakatikim siya ng malaking pagkatalo. At sa kanyang puso ay lalo lamang lumalim ang inggit. Habang nakamasid siya kay Mateo at Kidlat, isang mapanganib na desisyon ang kanyang nabuo. Desisyong maaaring magbago sa takbo ng buong torneo. At habang papalapit ang Grand Final, isang bagong panganib ang naghihintay sa kampo ni Kidlat. Matapos ang makasaysayang panalo ni Kidlat laban kay Bagwis, halos buong rehiyon ay nagsimulang maniwala na maaaring ang maging kampeon ang tandang ng simpleng magsasaka.
Sa bawat sulok ng arena ay pangalan ni Kidlat ang naririnig. Maging ang mga veteranong sabungero ay humanga sa ipinakitang tapang at husay nito. Ngunit habang lumalakas ang paghanga ng mga tao, lalo namang lumalaki ang galit sa puso ni Ramil. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Buong buhay niya ay nasanay siyang siya ang kinikilala, siya ang pinupuri, siya ang sentro ng atensyon. Ngayon ay tila nawala ang lahat ng iyon, at ang dahilan ay isang manok na pag-aari ng isang mahirap na magsasaka. Kinagabihan, matapos ang semifinal, umuwi sina Mateo dala ang malaking pag-asa. Masaya si Daniel. Masaya rin si Elena. Ngunit si Mateo ay nanatiling maingat. May kakaiba siyang pakiramdam. Parang may paparating na problema. Pagdating nila sa bahay, ay agad niyang sinuri ang kulungan ni Kidlat. Tiniyak niyang matibay ang kandado. Tiniyak niyang walang makakapasok. Pagkatapos ay saka lamang siya nagpahinga. Ngunit malalim na ang gabi nang bigla siyang magising. May narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa bakuran. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting tanglaw. Habang naglalakad siya papunta sa kulungan ay may napansin siyang anino. Mabilis itong kumilos at agad na tumakbo palayo. "Hoy!" sigaw ni Mateo. Ngunit nakatakas ang tao. Mabilis niyang nilapitan ng kulungan. Nanlaki ang kanyang mga mata. May bakas ng pagtatangkang buksan ng kandado. Mabuti na lamang at hindi ito tuluyang nabuksan. Agad niyang sinuri si Kidlat. Ligtas naman ito. Napaupo si Mateo sa lupa. Ngayon ay sigurado na siya. May taong gustong manakit sa kanyang alaga. At hindi iyon simpleng aksidente. Kinabukasan ay ikinuwento niya ito kay Mang Isko. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Ang tagumpay ay may kasamang inggit. Sino kaya ang may kagagawan nito? Hindi ko alam, pero mag-ingat ka. Tumango si Mateo. Sa mga sumunod na araw ay hindi niya iniwan si Kidlat. Halos palagi niya itong binabantayan. Samantala, sa kabilang bayan ay patuloy na kinakain ng galit si Ramil. Lalo siyang nagalit nang marinig niyang ligtas pa rin si Kidlat. Pakiramdam niya ay nawawala na ang lahat ng kanyang impluwensya. Ngunit kahit ganoon, wala siyang magawa. Nalalapit na ang grand final at wala nang paraan upang pigilan ang laban. Dumating ang pinakahihintay na araw. Mas malaki ang arena, mas marami ang tao, mas mabigat ang gantimpala. Mula sa iba't ibang lalawigan ay dumating ang mga manonood. Ang grand final ay naging isang malaking pagdiriwang. Pagdating ni na Mateo ay sinalubong sila ng napakalakas na palakpakan. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagtanggap. Para siyang nananaginip. Ang dating simpleng magsasaka ay ngayon kinikilala ng maraming tao. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang laban. Ang huling hakbang tungo sa kanilang pangarap. Hindi nagtagal ay ipinakilala ang makakaharap ni Kidlat. Ito ay si Agila, isang tanyag na panabong mula sa hilagang lalawigan. Maraming taon nang hindi natatalo. Maraming kampeonato na ang napanalunan nito. At para sa karamihan,
Ito ang pinakamapanganib na kalaban ni Kidlat. Nang makita ito ni Mateo ay napalunok siya. Talagang kahanga-hanga ang tindig ng kalaban. Ngunit nang tingnan niya si Kidlat ay nakita niya ang parehong tapang sa mga mata nito. Walang bakas ng takot, walang pag-aatubili, handa itong lumaban. Maya-maya ay nagsimula ang grand final. Natahimik ang buong arena. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang panabong. Nagsimula ang sagupaan. Sa unang pagkakataon sa buong torneo ay tila nahirapan si Kidlat. Napakabilis ni Agila. Napakalakas din nito. Palitan ng galaw, palitan ng diskarte, palitan ng katatagan. Bawat segundo ay puno ng tensyon. Hindi makaupo ng maayos ang mga manonood. Maging si Mateo ay halos hindi makahinga sa kaba. Habang tumatagal ang laban, ay lalo itong umiinit. Parehong nagpapakita ng pambihirang husay ang dalawang panabong. Walang gustong sumuko, walang gustong umatras. At habang nagpapatuloy ang laban, unti-unting napagtanto ng lahat na hindi lamang ito laban para sa kampyonato. Isa itong laban ng puso, laban ng katatagan, laban ng mga pangarap. Sa gitna ng sigawan ng mga tao ay tahimik na nagdasal si Mateo. Hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, kundi para sa pagkakataong makamit ang dangal na matagal na niyang hinahangad. At sa mga susunod na sandali, isang pangyayari ang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Tahimik ang buong arena habang nagpapatuloy ang laban ni Kidlat at Agila. Wala nang halos nagsasalita. Maging ang mga sanay na sa malalaking torneo ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ito ang isa sa pinakamagandang laban na nakita nila sa loob ng maraming taon. Parehong pagod ang dalawang panabong. Parehong nagpapakita ng pambihirang tibay. Sa bawat sandali ay maaaring magbago ang resulta. Nakatayo si Mateo sa gilid ng arena. Hindi niya namamalaya na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik. Alam niyang isang hakbang na lamang ang pagitan nila sa pangarap na matagal nilang hinintay. Samantala, sa kabilang panig ay seryoso ring nakamasid ang may-ari ni Agila. Isa itong respetadong sabunghero na kilala sa buong bansa. Hindi siya nagmamalaki, hindi siya mayabang, ngunit alam niyang napakahusay ng kanyang panabong. Kaya naman humanga rin siya sa ipinapakitang lakas ni Kidlat. Nagpatuloy ang laban. Mabilis na umiwas si Kidlat sa isang pag-atake. Agad itong gumanti. Sumigaw ang mga tao. Muling bumuwelo si Agila. Hindi rin nagpahuli si Kidlat. Palitan ng bilis. Palitan ng tiyaga. Palitan ng tapang. Habang tumatagal ay mas nagiging malinaw ang isang bagay. Walang gustong sumuko. Kahit sino sa kanila ay maaaring manalo. Maya-maya ay napansin ni Mateo ang mabigat na paghinga ni Kidlat. Nangamba siya. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ay tila nakita niya ang matinding determinasyon ng kanyang alaga. Parang sinasabi nitong hindi pa ito tapos. Hindi pa ito sumusuko. Lumipas ang ilang sandali at dumating ang pinakamahalagang pagkakataon sa laban. Nagkamali ng pwesto si Agila. Isang maliit na pagkakamali lamang. Ngunit sapat na iyon para makita ni Kidlat ang pagkakataon.
Sa isang iglap ay kumilos ito. Napakabilis, napakalinis, napaka-eksakto. Natahimik ang buong arena. Walang huminga, walang gumalaw. Lahat ay nakatingin sa gitna. Ilang segundo ang lumipas. At pagkatapos ay nakita ng lahat ang resulta. Nakatayo pa rin si Kidlat. Si Agila ay hindi na muling nakabangon. Parang sumabog ang buong arena. Nagtilian ang mga tao. Nagpalakpakan. May mga tumalon sa kanilang kinauupuan. May mga napayakap sa katabi nila. Ang iba ay halos hindi makapaniwala. Nanalo si Kidlat. Si Kidlat ang bagong kampeon ng torneo. Napaluha si Mateo. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya sa lupa habang mahigpit na yakap ang kanyang alaga. Naalala niya ang lahat. Ang kahirapan. Ang gutom. Ang mga gabing puno ng pag-aalala. Ang maliit na sisiw na natagpuan niya sa ilalim ng puno sa kagubatan. Wala siyang inakala na darating ang araw na ito. Tumakbo si Daniel patungo sa kanyang ama. Yakap-yakap niya ang mga ito habang umiiyak sa tuwa. Maging si Elena ay hindi napigilan ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ramdam nila ang tunay na saya. Pagkaraan ng seremonya ay isa-isang lumapit ang mga tao upang batiin si Mateo. May mga negosyante, may mga kilalang sabungero, may mga mamamahayag. Lahat ay gustong makilala ang lalaking nagpalaki kay Kidlat. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling mapagkumbaba si Mateo. Alam niyang hindi lamang siya ang dahilan ng tagumpay. Maraming taong tumulong sa kanya. At higit sa lahat, si Kidlat ang tunay na bayani ng araw na iyon. Habang nagdiriwang ang lahat, ay may isang taong tahimik na nakatayo sa malayo. Si Ramil. Ngunit iba na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala na roon ang dating galit. Wala na roon ang dating yabang. Sa halip ay may lungkot at pagsisisi. Sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang ang tunay na dahilan ng tagumpay ni Mateo ay hindi pera. Hindi impluwensya, hindi kapangyarihan, kundi sipag, tiyaga at pagmamahal sa kanyang alaga. Mabigat ang kanyang kalooban habang pinagmamasdan ang pagdiriwang. Unti-unti niyang naisip ang mga maling nagawa niya. At sa kanyang puso ay nagsimulang mabuo ang hangaring itama ang lahat. Ngunit hindi alam ni Mateo na kahit natamo na nila ang pinakamalaking tagumpay, may mas malaking pagsubok pang naghihintay sa kanilang pamilya. Isang pagsubok na hindi kayang resolbahin ng pera. Hindi kayang lutasin ng kasikatan. At hindi kayang mapagtagumpayan ng tapang lamang. Ang pagsubok na iyon, ang susubok sa tunay na halaga ng dangal na ibinigay ni Kidlat sa kanyang buhay. Matapos ang ingranding tagumpay ni Kidlat sa torneo, nagbago ng tuluyan ang buhay ng pamilya ni Mateo. Nabayaran nila ang lahat ng kanilang utang. Naayos ang kanilang bahay. Lumawak ang kanilang bukirin. Hindi na nila kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hindi nagbago si Mateo. Patuloy pa rin siyang gumigising ng maaga upang magtrabaho sa bukid. Patuloy pa rin siyang namumuhay ng simple. At higit sa lahat, hindi niya nakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya noong siya ay naghihirap pa. Madalas niyang tulungan ang mga kapitbahay na nangangailangan.
Nagbibigay siya ng binhi sa mga magsasakang nawalan ng pananim. Tumutulong siya sa mga pamilyang kapos sa pagkain dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Samantala si Kidlat ay lalo pang naging tanyag. May mga taong nagmumula sa malalayong lugar upang makita lamang ang sikat na tandang. Marami pa ring gustong bumili rito. Ngunit hindi nagbago ang sagot ni Mateo. Hindi niya ito ipinagbibili. Para sa kanya, higit pa sa pera ang halaga ni Kidlat. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, may isang lalaking lumapit sa kanya. Mukhang mayaman ito at may kasamang mga tauhan. Ikaw ba si Mateo? Opo. Ako si Don Ricardo. Kilalang negosyante ang lalaki. Isa rin itong tagapagtaguyod ng malalaking torneo sa iba't ibang panig ng bansa. Ngumiti ito habang pinagmamasdan si Mateo. Matagal na kitang hinahanap. Naghahanap po kayo ng ano? Nais kong anyayahan si Kidlat sa pinakamalaking paligsahan sa bansa. Nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan ang ganoong alok. Pinakamalaking paligsahan? Tumango si Don Ricardo. Ang mga kalahok doon ay pawang mga kampeyon mula sa iba't ibang rehiyon. Napaisip si Mateo. Napakalaking karangalan noon. Ngunit alam din niyang mas mataas ang panganib. Pag-uwi niya ay agad niyang ikinuwento ang alok sa kanyang pamilya. Tahimik na nakinig sina Elena at Daniel. Kung sasali tayo, mas mahirap ang mga kalaban, sabi ni Elena. Alam ko. Pero kung hindi tayo sasali, hindi natin malalaman kung hanggang saan ang kaya ni Kidlat, dagdag ni Daniel. Napangiti si Mateo. Unti-unti niyang naramdaman ang dating apoy sa kanyang puso. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, ay tinanggap niya ang paanyaya. Nagsimula muli ang kanilang paghahanda. Mas mahigpit, mas maingat, mas seryoso. Habang abala sila sa paghahanda, ay dumating naman ang isang hindi inaasahang bisita. Si Ramil. Nang makita siya ni Mateo sa kanilang bakuran, ay bahagya siyang nagulat. Tahimik lamang na nakatayo ang dating karibal. Iba na ang anyo nito ngayon. Wala na ang dating yabang. Wala na ang dating tikas ng isang taong laging nananalo. Lumapit siya kay Mateo. May sasabihin ako. Tahimik na nakinig si Mateo. Huminga ng malalim si Ramil. Ako ang nasa likod ng pagkawala ni Kidlat noon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi siya agad nakapagsalita. Ako rin ang nagpadala ng taong nagtangkang pumasok sa kulungan. Natahimik ang paligid. Maging si Elena ay hindi makapaniwala. Yumuko si Ramil. Marami akong maling nagawa dahil sa inggit. Mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay tumingin si Mateo sa kanyang dating karibal. Makikita sa mukha nito ang tunay na pagsisisi. Humihingi ako ng tawad. Muling yumuko si Ramil. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita si Mateo. Nagkamali ka. Tumango si Ramil. Alam ko. Pero kung talagang nagsisisi ka, gamitin mo ang natitira mong buhay sa paggawa ng tama. Napatingin si Ramil. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Wala kang galit? Ngumiti ng bahagya si Mateo. Pagod na akong magdala ng galit.
Napayuko si Ramil. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng gaan sa kanyang dibdib. Mula noon ay nagsimula siyang magbago. Unti-unti niyang itinama ang mga pagkakamali sa kanyang buhay. Samantala, habang papalapit ang pambansang paligsahan, ay isang bagong problema ang dumating. Isang gabi ay biglang nagkaroon ng matinding lagnat si Daniel. Sa simula ay inakala nilang simpleng sakit lamang iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay hindi bumubuti ang kalagayan ng bata. Lalong nag-alala sina Mateo at Elena. Dinala nila ito sa pinakamalapit na paggamutan. Matapos ang pagsusuri ay kinausap sila ng doktor. Mabigat ang mukha nito. May hindi magandang balita. At nang marinig iyon ni Mateo, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pinakamalaking laban sa kanilang buhay ay hindi pala naghihintay sa loob ng arena, kundi nasa loob mismo ng kanilang pamilya. Matapos marinig ang sinabi ng doktor, tila huminto ang mundo ni Mateo. Nakatayo lamang siya habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Si Elena naman ay napaluha. Ang masayahing si Daniel na palaging nasa tabi ni Kidlat ay ngayon nakahiga sa kama ng pagamutan. Mahina, maputla, at halos wala ng lakas. Para kay Mateo, mas mabigat iyon kaysa anumang laban na kanyang hinarap. Mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pagsubok na dinaanan nila noon. Lumabas sila ng silid matapos kausapin ng doktor. Tahimik silang mag-asawa. Pareho silang nag-iisip. Pareho silang nag-aalala. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsalita si Elena. Ano ang gagawin natin? Napatingin si Mateo sa bintana ng ospital. Hindi siya agad nakasagot. Sa wakas ay bumuntong hininga siya. Gagawin natin ang lahat para gumaling si Daniel. Tumango si Elena. Wala silang ibang pagpipilian. Sa mga sumunod na araw ay halos hindi umalis si Mateo sa tabi ng kanyang anak. Minsan ay nakaupo lamang siya sa gilid ng kama. Tahimik na pinagmamasdan si Daniel habang natutulog. Kapag nakikita niyang nahihirapan ang bata, ay para ring nasasaktan ang kanyang puso. Isang gabi ay bahagyang nagising si Daniel. Mahina itong ngumiti. Itay! Lumapit agad si Mateo. Ano yon, anak? Kumusta si Kidlat? Napangiti si Mateo kahit mabigat ang kanyang kalooban. Mabuti siya. Huwag mo siyang pababayaan. Hindi. Tumingin si Daniel sa kanyang ama. Mananalo pa siya. Napayuko si Mateo. Pilit niyang pinigilan ang kanyang mga luha. Sa murang edad ng kanyang anak ay iniisip pa rin nito ang kanilang minamahal na alaga. Pagkaraan ng ilang araw ay dumating si Mang Isko sa ospital. Kasama niya si Kidlat. Nang makita iyon ni Daniel ay agad siyang natuwa. Kahit mahina ay pilit siyang bumangon. Maingat na inilapit ni Mateo si Kidlat. Tahimik lamang ang tandang. Parang alam nito ang kalagayan ng batang matagal na nitong kasama. Dahan-dahang hinaplos ni Daniel ang makintab nitong balahibo. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw ay nakita ni Mateo ang tunay na saya sa mukha ng kanyang anak. Mula noon ay madalas nang dalhin ni Mateo si Kidlat sa ospital. At sa tuwing nakikita iyon ni Daniel, ay tila lumalakas ang kanyang loob. Samantala, papalapit ng papalapit ang pambansang paligsahan.
Maraming tao ang naghihintay kay Kidlat. Marami ang naniniwalang kaya nitong maging pambansang kampeyon. Ngunit para kay Mateo, may mas mahalagang bagay ngayon. Ang kanyang pamilya. Isang gabi ay nag-iisa siyang nakaupo sa labas ng ospital. Malalim ang kanyang iniisip. Lumapit si Don Ricardo. Nabalitaan nito ang nangyari kay Daniel. Kumusta ang anak mo? Mabigat pa rin ang kalagayan. Tumango si Don Ricardo. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang negosyante. Hindi mo kailangang sumali sa paligsahan kung ayaw mo. Napatingin si Mateo. Maraming makauunawa. Napabuntong hininga si Mateo. Matagal na niyang pinag-iisipan iyon. Hindi niya alam kung ano ang tamang desisyon. Kung sasali siya, maaaring makamit ni Kidlat ang pinakamataas na karangalan. Ngunit kung aalis siya, sino ang magbabantay kay Daniel? Buong gabi siyang nag-isip. Kinabukasan ay muling kinausap siya ni Daniel. Mahina pa rin ang bata, ngunit mas maliwanag na ang kanyang mukha. Itay, ano iyon? Narinig ko kayo kahapon. Nagulat si Mateo. Alin? Yung tungkol sa paligsahan. Tahimik na nakinig si Mateo. Huwag mong isuko ang pangarap mo. Napayuko si Mateo. Mas mahalaga ka kaysa kahit anong paligsahan. Ngunit ngumiti si Daniel. Hindi mo naman ginagawa iyon para sa sarili mo lang. Natahimik si Mateo. Si Kidlat ang nagbigay ng pag-asa sa atin noong wala tayong makain. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mateo. At alam kong kaya niyang magbigay pa ng dangal sa ating pamilya. Hindi na nakapagsalita si Mateo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya ang isang bagay. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa loob ng arena. Nasusukat ito sa kakayahang lumaban para sa mga taong mahal mo. Pagkaraan ng ilang araw ay dumating ang pinakahihintay na balita. Unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Daniel. Masigla na itong muli kumpara sa mga nakaraang linggo. Bagaman kailangan pa ng panahon upang tuluyang makarecover, malinaw na lumalakas na ito. Nakahinga ng maluwag sina Mateo at Elena. Ngunit kasabay ng magandang balitang iyon ay ang paglapit ng araw ng pambansang paligsahan. Ang laban na maaaring magdala kay Kidlat sa kasaysayan. Ang laban na maaaring magbigay ng pinakamataas na dangal sa isang dating mahirap na sabonghero. At habang nakatingin si Mateo kay Kidlat na tahimik na naglalakad sa kanilang bakuran, alam niyang malapit na nilang harapin ang pinakamahalagang yugto ng kanilang paglalakbay. Dumating ang araw ng pambansang paligsahan. Maagang gumising si Mateo, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na tulad ng dati ang bigat ng kanyang dibdib. Mas malinaw na ang kanyang isip. Mas matatag na ang kanyang loob. Sa ospital, mas maayos na ang kalagayan ni Daniel. Mahina pa rin, ngunit nakangiti na, at mas madalas na nagigising na may sigla. Iyon pa lang ay sapat na para kay Mateo. Sa bakuran ay tahimik na nakatayo si Kidlat. Parang alam nito na may malaking mangyayari. Hinaplos ni Mateo ang balahibo nito. Anak, bulong niya, ito na ang huling laban, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng pinagdaanan natin.
Tahimik si Kidlat. Ngunit sa mga mata nito ay naroon pa rin ang apoy. Ang apoy ng isang manok na hindi basta sumusuko. Bago umalis, dumating si Ramil. Walang yabang, walang ingay. Tahimik lamang siyang tumayo sa harapan ni Mateo. Hindi na ako kalaban mo, sabi niya. Napatingin si Mateo. Ito na ang huli kong pagpunta dito bilang isang taong puno ng inggit. Yumuko si Ramil. Pero gusto kong makita ang laban ninyo. Tumango si Mateo. Pwede. At sabay silang umalis patungo sa arena. Sa pagdating nila, mas malaki pa ang tao kaysa sa lahat ng nakaraang laban. Ang pambansang paligsahan ay parang pista ng buong bansa. Iba't ibang kampyon, iba't ibang lahi ng panabong, iba't ibang kwento ng tagumpay at pagkatalo. Ngunit iisa ang kinatatakutan ng lahat. Si Kidlat. Nang ihayag ang final match, nag-iba ang ingay ng buong arena. Hindi lang ito laban. Isa itong kasaysayan. Ang kalaban ni Kidlat ay si Supremo. Isang alamat sa mundo ng sabong. Halos walang nakatalo rito sa loob ng maraming taon. Habang tinitingnan ni Mateo ang kalaban, ramdam niya ang bigat ng laban. Ngunit hindi siya natakot. Dahil sa likod niya ay hindi na lang siya. Nandoon ang kanyang pamilya. Nandoon ang pag-asa ni Daniel. Nandoon ang pagbabagong dala ni Kidlat sa kanilang buhay. Nagsimula ang laban. Sa unang galaw pa lamang ay ramdam ang tindi. Si Supremo ay mabilis, matalino, at sanay sa malalaking laban. Si Kidlat naman ay mas payapa ang kilos, pero eksakto sa bawat atake. Palitan ng galaw, palitan ng bilis, palitan ng lakas. Habang tumatagal, mas lumalalim ang laban. Tahimik ang buong arena. Walang sigawan, walang ingay. Tanging tibok ng puso ang naririnig ng mga tao. Nakita ni Mateo na humihina si Kidlat. Napakagat siya sa kanyang labi. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang anak. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo. At tila naramdaman din iyon ni Kidlat. Isang huling lakas, isang huling pagtitipon ng tapang. Biglang kumilos si Kidlat. Mas mabilis kaysa dati. Mas matalas kaysa anumang laban na nakita ng lahat. Isang galaw, isang pag-atake, isang sandali. Natahimik ang buong arena. Pagkatapos ay bumagsak si Supremo. Hindi na ito nakatayo. Iilang segundo ang lumipas na tila walang hanggan. At pagkatapos ay sumabog ang buong lugar sa palakpakan at sigawan. Panalo si Kidlat, ang pambansang kampeon. Napaluhod si Mateo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pasasalamat. Lumapit si Daniel, dinala mula sa ospital upang makita ang huling laban. Mahina siyang naglakad patungo sa kanyang ama. Yakap nila si Kidlat. At sa gitna ng masayang sigawan, nandoon ang tunay na tagumpay. Hindi ang pera. Hindi ang titulo, kundi ang pamilyang muling nabuo, ang dangal na hindi nabibili, ang pag-asang hindi kailanman nawala. Lumapit si Ramil at tumingin sa eksena. Ngumiti siya ng mahina. Sa wakas, naiintindihan na niya. Ang tunay na panalo ay hindi ang nasa itaas ng arena, kundi ang taong nananatiling matatag sa gitna ng kahirapan. At si Mateo,
sa kanyang simpleng buhay ay naging alamat hindi lamang sa sabong, kundi sa puso ng kanyang pamilya. Wakas.